Muling naglabas ng magkasalungat na pahayag ang Estados Unidos at Iran kaugnay ng mga napag-usapan sa ginanap na unang round ng negosasyon sa Switzerland noong linggo. Una nang sinabi ni US Vice President J.D. Vance na kabilang sa mga naging bunga ng pulong ang pagpayag umano ng Iran na muling papasukin ang mga kinatawan ng International Atomic Energy Agency o IAEA upang inspeksyonin ang mga nuclear facility nito. The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran. Subalit agad itong itinanggi ng Iran. Ayon kay Iran Foreign Ministry spokesman Esmail Bakai, wala umanong plano ang Tehran na payagan ng mga kinatawan ng UN na makapasok sa mga nuclear site na binomba ng Estados Unidos at Israel noong nakaraang taon. ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً Git ni Bakay, mananatili lamang ang Iran sa mga kasalukuyang panuntunan nito bilang kasapi ng Nuclear Non-Proliferation Treaty o NPT at wala itong ibinigay na bagong commitment hinggil sa mga inspeksyon. ما به عنوان عضو معاهده منع اشاعه به عنوان کشوری که متعهد به موافقتنامه‌های پادمان هست روال جاری رو ادامه خواهیم داد و فکر می‌کنم روال جاری هم Samantala, patuloy na iginigiit ni US President Donald Trump na ganap ng pumayag ang Iran sa malawakang nuclear inspections sa hinaharap sa kabila ng mga pagtanggi nito. Dagdag pa nito, hindi magpapatuloy ang mga negosasyon kung hindi papayag ang Iran sa mga nasabing inspeksyon. Babala ni Trump, maaaring muling harapin ng Iran ang matinding aksyon mula sa Washington kung hindi ito susunod sa mga napagkasunduan. If Iran doesn't live up to their agreement, or if they're not behaving, I will do what I have to do. Sa kabila ng pagkakaiba ng dalawang panig, nakatakdang magpatuloy ang pag-uusap sa loob ng susunod na 60 araw habang binubuo ang mga negotiating group na tututok sa mga issue ng nuclear program, sanctions at seguridad sa rehiyon. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.